Ako ay biyayang tinatanggap ko sabay isiya sa katuparan. Ipinapakita nito ang pagkatao ay biyaya. Ibig sabihin ang buhay ay at ang pagiging ako ay hindi nilikha mula sa wala. May mga bagay na ibinibigay na sa akin ang aking katawan, pamilya, kultura, kakayahan at maging ang mga limitasyon ko. Ngunit kasabay ng pagtanggap sa biyayang ito ay ang pananagutang isa katuparan nito. Ang tao ay hindi lamang tumatanggap ng buhay, siya ay gumagawa ng kahulugan ng kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang mga kilos at pasya. Dito pumapasok ang ideya ng mga tao ay may kalayaan at pananagutan. Natatangi ang aking pagmimiron sapagkat ako lamang ang maaring maging ako. Ang bawat tao ay natatanging walang sinumang ang may eksaktong kaparehong pananaw tulad ko. Kahit pa may mga taong hawig ko ng pinaggalingan o kakayahan, hindi nila kayang palitan ang aking papel sa mundo. Ibig sabihin, may puwang sa mundo na ako lamang ang makapupuno. Dahil dito, mahalaga kilalanin at pahalagahan ang sariling pagkatao. Sa halip na maliitin nito o ikumpara sa iba. Dito ko matatagpuan ang aking sarili at aking bokasyon, ang aking kaligayahan. Hindi nagiging ako kapag wala akong inaako. Dito makikita ang kahalagahan ng pagkaako o pananagutan. Hindi ko matatagpuan ang aking tunay na sarili kung iiwasan ako ng mga responsibilidad ng buhay, mga desisyon, pagkakamali at mga hamon. Ang bokasyon ay hindi lamang propesyon o hanap buhay. Ito ay tawag ng buhay kung paano ko ginagamit ang aking kakayahan upang maglingkod at magbigay ng saysay sa aking pag-iral. Ang aking kaligayahan ayon sa thesis ay hindi makukuha sa pagtakas sa responsibilidad kundi sa tapat na pag-ako kung sino ako at sa mga pinili ko. Hindi makukuha sa panggagaya ang aking katuparan o hindi ito maaring itakda ng iba. Sa panahon ngayon, maraming panlabas na impluwensya, social media, pamilya, kaibigan, lipunan na nagsasabi kung sino o ano ang dapat nating maging. Ngunit ipinapaalala ng thesis na hindi maaaring ipilit ng iba ang kahulugan ng aking buhay. Ang paggaya sa tagumpay o pamantayan ng iba ay maaaring magdulot ng pansamantalang kasiyahan. Ngunit hindi nito kayang punan ang mas malalim na paghahanap ng kahulugan. Ang tunay na katuparan ay nagmumula sa sariling pagpapasya at paninindigan. Nakabatay sa malalim na pakikipag-ugnayan sa aking sarili, sa aking karanasan at sa aking mga ugnayan. Hindi hiwalay ang tao sa kanyang karanasan at kapwa. Sa pagninilay sa sarili, may nauunawaan
ko ang aking mga lakas at kahinaan. Sa aking mga karanasan, mabuti man o masakit, nahuhubog ang aking pagkatao. At sa aking kaugnayan sa pamilya, kaibigan at komunidad, natututo akong magmahal, umunawa at magmalasakit. Ngunit, mahalaga rin tandaan ng mga ugnayang ito ay hindi dapat maagbura ng aking identidad, kundi tumulong upang ito'y mas malinag. Patuloy na paghahanay at pagpili ng kung ano ang mahalaga. Ang buhay ay serya ng mga pagpili. Araw-araw pumipili tayo kung ano ang pahalagaan, sino ang unahin at anong landas ang tatahakin. Ang pagpili ito ay unti-unting humuhubog sa ating pagkatao. Kaya mahalaga ang kamalayan sa ating mga pagpapahalaga. Dahil dito nakabatay kung anong uri ng tao ang ating nagiging sa huli. Hindi ito isang tuwid na landas, ngunit gabay sa pamumuhay, napakahalaga ng pahayag na ito sapagkat ipinapakita nito ang realidad ng buhay. Ang pagpapahanap ng sarili at sa katuparan ay hindi madali at hindi perpekto. May mga pagkataong tayong ay maliligaw, madadapa o madududa. Ngunit kahit hindi tuwid ang landas, ang mahalaga ay may gabay, ang gabay ng pagiging tapat sa sarili, ng patuloy na pagpili ng mabuhay ay mabuti at ng mapag-ako sa ating pagkatao.